Magandang umaga po sa ating lahat at welcome po sa ating Congregational Bible Study. Ano po ba ang in-expect natin sa ating pong Bible Study? Siguro po, i-expect natin na mas marami tayong mga chapters and verses na babasahin. So, i-expect din natin na kinakailangan meron tayong isusulat sa papel, maganda tayo ng ballpen. So, ang mga preachers po natin, ang ating senior pastor, desire niya na ang lahat ng mga nagnanais na lumago sa pagkakilala sa Panginoon, ay ito po ang mga basic na dapat natin gawin. Alam niyo po, sa panahon natin ngayon na hindi pabuti, kailangan natin na maging matatag sa pananampalataya. Tama? Ang lesson na natutunan natin sa COVID-19, di ba? Nakita natin na ang buhay ay maigsi lamang, walang pinipili, di ba? Sigurado ang kamatayan kahit ikaw ay malakas, bata, walang pinipili, mayaman o mahirap, lahat pwedeng tamaan ng sakit na ito. At nakita rin natin na ang trabaho ay wala kang security sa trabaho. Maraming skeletal ngayon, maraming na-lay off, marami walang trabaho sa panahon natin ngayon. Nauuso pa yung lockdown. So yung ating mga medical na doktor, nagre-request sa atin, nagre-request sa government na magkaroon ng ECQ sapagkat sila man ay pagod na sa dami ng cases. So hindi po biro yon. And then marami tayong mga doctors na nagpahinga, yung mga nurses natin, nag-quit yung iba. So talagang napakahirap bantayan. Ano po? At dito makikita natin na ang kalusugan ay mahalaga. O kung ang buhay natin ay talagang hindi natin pinalagahan dati. Ito ay ating sinira, winasak natin, pag-iinom, sugal, puyat. Talagang bababa ang immune system mo. At sa panahon natin ngayon na ito po ay airborne disease, pag nalangha po ito at mahina ang iyong resistensya, sigurado ikaw ay tatamaan ng COVID. Hindi natin din maipapangako yung bukas. Malakas ka ngayon, di mo alam bukas. Di ba? Meron tayong mga kapatid, kausap mo lamang ang lakas-lakas, tapos mababalitaan mo, the other day, kinikremate na. So, magkakaroon talaga ito ng takot sa puso ng mga mananampalataya. Magkakaroon ito ng pagod, ng doubt, pag-aalinlangan. So, talaga dapat tayo ay maging matatag sa ating pananampalataya. Lalo na ngayon, nakikita na natin na malapit na talaga ang pagbabalik ng Panginoon at yung pinangako niya na ating pupuntahan, maka-fellowship niya tayo, ay ito na po yung time na yon. So, nakikita rin natin na ang Diyos lamang talaga ang makapagdiligtas. Wala na pong iba. So, kalimitan sinasabi yan ng mga doctors doon sa mga mahal nila sa buhay na talagang yung physical body nila bumigay na. O, di ba sinasabi, ipagpasa Diyos na lang natin. Una, dapat ang Kristiyano, una ang Diyos. So magtiwala tayo na siya ang in control sa lahat. Ito ay wake-up call para sa atin, para tayo ay gumising sa ating pananampalataya. Patatagin natin, lalong-lalo na sa panahon ngayon. Hindi na dapat tayo nagpapatumpik-tumpik, hindi rin tayo dapat tinatamad sa mga gawain. Lalo na ngayon, napakahirap. Manonood ka, makikinig ka, hindi ka gaya dati na face-to-face. Nasanay tayo ng face-to-face, nasanay tayo na meron tayong nakakasalamuha. And then, sa panahon natin ngayon, nakaupo ka lamang sa inyong salas o kaya sa cellphone mo, nakikinig ka, hindi biro. You have to pay attention. Kailangan mong maka-adapt sa panahon ngayon. Kailangan nating mag-adjust. Amen? Una, dapat sa isang Kristiyano, kailangan sigurado sa kanila yung kanilang kaligtasan. Kung meron tayong doubt, meron tayong alinlangan, kung ikaw ba ay ligtas, hindi ka magiging effective na Christian kapag meron tayong alinlangan sa ating kalooban. Di ba? Example, yung ampon. Halimbawa, merong isang bata na ito ay masigla, lagi naglalaro, sa eskwelahan nila, lagi siyang, meron siyang honor, and then isang araw, napakinggan niya, narinig niya doon sa kanilang mga katulong. Sabi nung katulong nila, nagchichismisan, "Hoy, alam mo ba, yan pala si Boying ampon." Ano sa palagay ninyo ang mangyayari doon sa bata? Di ba panghihinaan ng loob? Ito, makikita mo, magiging matamlay na ito, magiging malungkot, kasi
Na dati alam na alam niya, siya ay anak, yung pala, siya ay ampon. So dapat tayo mga Kristiyano, alam natin na tayo talagang mga anak ng Diyos. Hindi tayo dapat nagda-doubt, hindi tayo dapat nag-aalinlangan. Amen. Yung ating mga kasalanang nagagawa, nagpapatuloy tayo doon sa kalimitan, natural sa atin yung kasalanan. Pero tayong lahat ay nagsisikap. Ang Diyos, alam niya yung ating kahinaan. Huwag lamang tayong bibitiw, lagi tayong tatawag sa Kanya, lagi tayong manatili sa gawain niya, manatili tayo sa presensya ng Diyos. Di ba yung inaawit natin kanina? Sa presensya ng Diyos, nandoon ng kalakasan. Amen. Sasama ka ba sa isang tao na ngayon mo lang nakita o nakilala? Di ba hindi? Pero pag meron kayong fellowship palagi o nakikilala mo siya inside, at doon nagkakapanatagan kayo ng loob, di ba? Ganon din ang pagsampalataya. Sasampalataya ka ba kay Jesus kung hindi mo siya kilala, kung minsan mo lamang siyang narinig? Di ba kinakailangan meron tayong patuloy na pag-aaral tungkol sa Kanya. Sino ba si Jesus? Ano ba ang ginawa niya para sa atin? Kaya nga sabi doon sa salita niya, di ba? Faith comes by hearing and hearing by the word of God. So ito na po yung isineshare sa atin, yung purong salita ng Diyos. Kaya nga ang tawag dito, Bible study. Pag Bible study, pag-aaralan mo talaga ang bawat teksto ng salita ng Diyos. Amen? Sa John 1:12, sabi diyan, ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Di ba tumanggap ka? Di ba't nanalig ka sa Kanya? Hindi ba't nagsuko tayo ng buhay sa Kanya? So binigyan niya tayo ng karapatan na tayo ay maging anak ng Diyos, children of God. Last time, sineshare ko, si Lord ang ating panganay, na ang Diyos ay gumawa siya ng isa pang samahan. Ito yung family of God. And we belong to the family of God. Nung simulang ikaw ay tumanggap, nung simulang ikaw ay nanalig sa Kanya. Sa Ephesians chapter 1 verse 13, ang sabi doon, kayo may naging bayan ng Diyos nang kayo ay manalig sa Kanya, matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan, kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santong ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa atin. So, we are sealed by the Spirit of God at yan ang tatak ng pagkahirang sa atin. Tayo ay bayan ng Diyos o tinirahan tayo ng Diyos matapos tayong manalig sa Kanya. Matapos nating marinig yung Kanyang salita, yung mabuting balita. Ito po yun. Kapag narinig natin ang mabuting balita at nanalig ka, ikaw ay sineselyuhan ng banal na Espiritu ng Diyos na pangako niya bilang tatak ng pagkahirang sa atin. Kaya't purihin natin yung Kanyang kadakilaan magpakailanman. Amen. Sa Romans 8, Verse 14, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Those who led by the Spirit of God is the sons of God. Alam niyo po, tatayo ka ba sa isang platform kung alam mong babagsak ka? Halimbawa dito, ito, hindi siya pantay. Tatayo ka ba rito kung alam mong ito ay tataob at mahuhulog ka dyan? Di ba hindi? Pero kung alam mo na ito ay secured, ito ay nakabolt, ito ay hindi gagalaw, ay siguradong tatayo mo ito kasi hindi ka mahuhulog. Ganun din. Mananampalataya ka ba kay Jesus? Hindi ka ba bibitaw sa Kanya? Kung sigurado ka sa Kanya. Di ba? Kung wala tayong pag-aalinlangan, kung wala tayong doubt sa ating puso, sigurado ko ang pananalig natin, ang pananampalataya natin sa Kanya, kahit anuman ang ating kaharapin, kahit anong dumating sa ating buhay. Tandaan ninyo, ang buhay natin dito sa lupa, pansamantala lang. Ito, babalik ito sa lupa. Amen. Anything can happen dito sa physical body natin. Pero itong tao na nagsasalita, ito ang pupunta doon sa langit, sa eternity, walang hanggan. Gusto ng Diyos, makapiling niya tayo. Amen. So sigurado ka sa iyong pinanampalatayanan. Sigurado tayo sa ating tinayuan. Lagi po nating tatandaan na we are saved only by the grace of God. Lagi yung sineshare sa atin ng ating senior pastor. Si Pastor Jesse, di ba sabi nga ni Pastor na may nagtanong sa kanya, sabi niya, Pastor, paano po ba ako maliligtas? Sabi ni Pastor, huli ka na, 2021 years, ginawa na ni Jesus, di ba?
Nilubos niya tayo ng kanyang dugo. O biniyaran niya na lahat yung bigat ng hatol na ating kasalanan. Ganun po ba? Huli na ako? Yes, huli ka na. Pero pag tinanggap mo siya, bayad ka na. At ang katiyakan nito ay ang nung siya ay muling nabuhay. Sabi dito sa Ephesians chapter 1 verse 7 to 10. Okay, magsimula na po tayong magsulat at magbasa. Ito po. Sabi diyan sa verse 7, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa gayoy pinatawad na ang ating mga kasalanan. Paano tayo tinubos? Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, di ba? Pinatawad yung ating kasalanan dahil siya ay pinako sa krus. Gayong kadakila ang pag-ibig na ipinadama niya sa atin. Binigyan niya tayo ng karunungan at kabatiran, wisdom and prudence. Nung ikaw ay tinubos, nung ikaw ay pinatawad, nung ikaw ay sumampalataya sa Kanya, He gives you wisdom and prudence upang lubos natin, sabi niya sa verse 9, upang lubos nating maunawaan ang Kanyang lihim na panukala na isa sa katuparan sa pamagitan ni Kristo. Pagdating ng takdang panahon, ang panukalang ito ay pag-isahin kay Kristo ang nasa langit at nasa lupa. Paano mangyayari yon? Na pag-iisahin yung sa langit at sa lupa? Andirito tayo sa lupa, sila ay nasa langit. Sila ay nasa spiritual realm, tayo ay nasa natural realm. Di ba? Tandaan natin, He give us His Spirit. Ito ay seal, tatak na pagkakahilang sa atin. So sila na spiritual, tayo merong Espiritu ng Diyos, magkaisa tayo ngayon. Wala na. Di ba? Walang barriers. Ang kaharian ng Diyos, hindi sa sakop ng time and space, kagaya dito. Amen. Sabi dito sa Ephesians chapter 2 verse 6, tingnan po, dahil sa ating pag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya at ano po, pinaupong kasama niya sa kalangitan. So we are seated in the heavens, sa kingdom of God. Nang ikaw ay tumanggap at nanalig sa Diyos, ay nabago din yung ating kalagayan sa paningin ng langit. Dati tayo ay makasalanan, di ba? Doon sa verse 1 niya, pag binasa natin, last week binasa natin, dati kabilang tayo sa mga to, kinapuputan ng Diyos. Pero dahil sa ginawa ng Diyos, tayo pinatawad, di ba? Nung ikaw ay tumanggap, nanalig sa Kanya, na iba ang iyong kalagayan sa paningin ng langit. Sabi sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17, ito po, lagi natin alam to, dapat sa ulado na to ng mga Kristiyano. Kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo, Jesus, ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, siya'y bago na. Tinan nyo nga ang sarili niyo, actual. Mukha naman walang nagbago, di ba? Hindi ibig sabihin yan na ikaw ay dating walang buhok, magkakabuhok ka. Kung ikaw ay kulot, mauunat ang buhok, hindi. Yung wala kang ngipin, tutubo ang ngipin mo. Kasi bago na, di ba? Yung ikaw ay pango, tapos natango sa ilong mo. Kung ikaw ay maitim, dapat puputi ka. Kasi bagong nilalang ka na. Hindi po. Yung legal status natin doon sa tingin sa langit, sa spiritual, ikaw ay mamamayan ng langit. Yan po ang nabago. Kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. New creation. Wala na yung dati niyang pagkatao. Ano yung dati natin pagkatao? Makasalanan. Di ba? Papunta sa impyerno. Pero tinanggap si Jesus, ano na ngayon tayo? Binago na tayo ngayon ay citizens of heaven na. Amen. Kahit ang dapat pong makita sa atin ay ang bagong pagkatao na larawan ni Jesus. Ulitin ko po. Di ba yung Ephesians? Sabi ko, isa-summarize natin. Doon sa sit, walk, and stand. Okay, you know that you are seated doon sa kingdom of God. You know that you are citizens of heaven. Pero we have to walk. Ito po sa chapter 4. Di ba? Kaya ang dapat pong makita sa atin ay ang bagong pagkatao na larawan ni Jesus. Kung ang diablo nga, tingnan niyo po, nakikita natin na nagmamanifest. Nakikita na ba kayo ng mga sinasaniban? Di ba? Mga nagwawala, alalakas, kahit hawakan, di ba? Inihahagis. Nagmamanifest yung diablo na nasa kanila. Si Lord Jesus ba? Hindi ba pwede magmanifest sa buhay ng isang Kristiyano? Di ba? May nakita na ba tayong ganon? Of course, ang mga Kristiyano.
Dating sugarol, binago, nagmanifest ang Diyos. Dating palamura o nabago ang pananalita, lagi na may pag-ibig, lagi na may pagmamahal. Dating tamad, ngayon ay masipag na. Dating walang pag-asa sa buhay, nagkaroon ng pag-asa. And that is the manifestation of Christ in our lives. That is the manifestation of the power of God when we receive Him as our Lord and Savior. Dating drug addict, binago ng Panginoon. Di ba? Dating mahirap, eto ngayon, pinapapala ng Panginoon. Marami makapagpapatotoo niyan. Example po, yung prutas. Di ba yung lukban, yung suha, alam niyo po yung suha. Di ba napakakapal ng balat ito? Bago niyo to matalupan, hihiwaan yan, tatanggalin. Pagkatapos pag nabuksan mo, tatanggalin mo pa yung manipis na balat niya para makain mo. Di ba? Ganon din dapat tayo. Kailangan mabalatan tayo. Alisin natin yung dumi ng kasalanan sa atin at ang dapat makita si Lord. Mag-start tayo na alisin na yung mga dumi. Pag inaalis natin ang dumi, nakikita si Kristo sa buhay natin. Amen. Kaya tayo magsikap. Amen po. Sa Ephesians chapter 4 verse 1, sa ang Biblia, kaya't ako na bilanggo sa Panginoon ay nagsusumamo sa inyo na kayo lumakad ng nararapat sa pagkatawag sa inyo'y itinawag. So we have to walk worthy according to the calling that which we are called. Amen. Sabi niya sa English, I therefore, the prisoner in the Lord, beseech you that you walk worthy of the calling with which you are called. Dahil tinawag tayo doon, kinakailangan makita sa atin ang kabanalan ng Diyos. Kailangan mag-manifest si Kristo sa atin. Hindi mo masasabing ikaw ay Kristiyano kung ang nakikita naman sa atin ay kakaiba. Hello. That is the self-deluded person. Yung mga Kristiyanong nadadaya, ang Diyos hindi natin pwedeng dayain. Amen. Pero alam niya kung tayo ay nagsisikap. Alam niya na kung tayo ay pinaglalabanan natin yung ating mga kahinaan. Kung ang kahinaan mo ay beer house, huwag ka nang dadaan doon paglabanan mo, sa iba ka gumiwa. Amen. Sa iba ka dumaan. Kung merong shortcut sa bypass road ka dumaan. Ganyan din po. Iwasan natin yung mga bagay na nagdudulot sa atin para tayo patuloy na magkasala. Amen. Kaya sabi niya, lumakad ng nararapat sa pagkatawag na sa ating tinawag. We have to walk worthy. Amen. Sabi nga ni Pastor Jesse, di ba? Change requires new thinking. Bakit new thinking? Kasi daw po, ang dulo nito, action. Meron tayong mga nagawa, meron tayong mga kagaspangan ng pag-uugali, yung rudeness. Meron tayong salita na masakit, na nakasakit ng kapwa. Meron tayong action na pinagsisihan natin. Tama? We acted wrongly. We acted sinfully. Nagsisimula yon sa iyong feelings. Naramdaman mo yon, then you put it into action. Sabi ni Pastor, nagsisimula ang lahat, the way you think. The way you think determines the way you feel. Kung paano ka nag-iisip, ganoon din ang iyong nararamdaman. And the way you feel determines the way you act. Kaya ang kailangan natin gawin para magkaroon ng change, it requires new thinking. Ang question ko, does God change people? Nagbabago ba ang Diyos ng tao? Marami lumalapit, Pastor, pag-pray niyo po yung anak ko para magbago. Pag-pray mo ito, pag-pray mo sa kanya para magbago. Nagbabago nga ba ng tao ang Diyos? People become sinful because they choose it. Hindi niya tayo binabago o ginagawang banal, kundi pinapipili niya tayo, di ba? Matandang aral na ito sa church natin, doon sa Deuteronomy 30. Ilang taong kami pinukbok dyan ni Pastor, Bellamar time pa, pinapipili tayo ng Diyos. Buhay o kamatayan. Kunyari, pinapipili tayo, pero sinabi ni Lord, kahit ang piliin ninyo ay ang buhay para mabuhay kayo. Sa Joshua, sabi ni Joshua, me and my house, we will serve the Lord. Ako at ang aking sambayan ay paglilingkuran si Yahweh lamang. So pagpili yan eh. Ang pagbabago ay choice. Hindi gagawin ng Diyos yung gagawin mo. Ang kabanalan, pagpili. Gayon din ang kasalanan, bagamat nilalagyan ni Satanas ng maraming palabok yan o lahok para ikaw ay madahin niya, pero hindi niya ito maipipili sa iyo. Ikaw ang pipili niyan. Hindi instant ang kaligtasan. Ang maliligtas lamang ay ang pipili kay Lord Jesus.
Di ba? Lahat ng tatanggap at mananalig, 2 words. Tatanggapin mo siya bilang Panginoon, Diyos at Hari. Amen. Ng iyong buhay. Mananalig, may pagsuko ng buhay. Yung pipili lamang. Amen. Parang hadaan yan, maraming pagkain, ang mabubusog lamang ay yung kakain. Kung si Lord ay nagbabago ng tao, ito po, kasalanan niya kung merong hindi magbago. Tama? Oh. Si Lord hindi siya magician. Hindi ako nag-i-improve dahil hindi niya ako ini-improve. Hindi ako nagmamature dahil hindi niya ito ginagawa. Oh, my pastor is not good enough preacher kaya walang pagbabago sa akin. Wrong. Kaya niyang gawin yon kasi Diyos siya, pero hindi ganoon ang pamaraan niya. Ang taong mababago ay yung mga teachable. Yan. Nagpapaturo. Kasi pag ang tao hindi mo matuturuan, lumalaban sa iyo. Hindi yan magbabago. Yung mga humble, may kababaang loob, nagpapadisiplina. So, yan lang ang matututo. Amen. At dahil sa ikaw isang Kristiyano, ikaw ngayon ay representative ng kingdom of God dito sa lupa. At sa ayaw at sa gusto mo, ikaw ngayon ay involved sa in all-out war, sa highly organized opposing kingdom na pinamumunuan ni Satanas. Amen. Dapat paniwalaan mo na merong kaaway. Nakikita nga natin ito nagmamanifest, di ba, sa mga sinasaniban, na ang headquarters niya ay nandiyan sa heavenly realms, nandiyan lang sa taas. Di ba? Sa Ephesians chapter 6, verse 13. Diba? Ito po, therefore, put on the full armor of God so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground. And after you have done everything to stand. Amen. Kaya ito, sit, walk, and stand. Okay. Sabi rito sa 13, kaya't kunin ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo makatagal sa araw ng masama. At kung magawa na ninyo ang lahat, ay tumayong matatag. Sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihang hindi nakikita na naghahari sa sanlibutan, sa kadilimang ito, laban sa kubong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. So we have enemies. Nung ikaw ay tumanggap sa Diyos, talagang pipilitin niya na ikaw ay ibalik sa Kanya. Pipilitin niya na ikaw ay bumalik pa rin sa dati o maging masama ka pa kayo sa dati. Amen. Kapag nakita niya na ang katawang pinanggalingan niya, magdayakag pa yan na mas matindi pang diablo. Kaya nagiging masama pa ang kalagayan ng mga dating nakakilala na hindi nagpatuloy sa Panginoon. We have to stand on our faith. We have to put on the whole armors of God. Nang unang inihayag ni Jesus ang plano niya sa iglesia o sa church, ipinakita niya dito na walang makapananaig. Ibig sabihin, ito ay nasa digmaan at nasa posisyon ng pag-atake sa kuta ni Satanas. Yung kauna-unahong word na church sa New Testament ay makikita doon sa Matthew 16 verse 18. Okay. Sabi niya sa English, and I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. Sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Tinuturo niya yung sarili niya. At ang pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya. Yung the word for hell in Greek is the word Hades. Yung impyerno, yung salitang impyerno sa Greek, yan ay Hades. The root meaning of the word Hades is invincible o yung unseen. So Hades or hell is the unseen world of Satan's kingdom. Hindi natin ito nakikita. Inilalarawan dito ni Jesus na ang kanyang church ay may dalawang bagay na ginagawa. Ang building at battling o ang magtayo o makadigma. Sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Hindi makapananaig ang Hades. Ano yun? Digmaan niya, di ba? O, hindi maganda na ikaw ay nakikidigma nang hindi ka nagtatayo. Hindi ka rin makapagtatayo nang hindi ka nakikidigma. Kaya dapat nating laging isipin na kapag tayo ay nagtatayo ng church, ay dapat din tayong makidigma sa pwersa ng kaaway. Di ba? Sapagkat sa ayaw at sa gusto mo, ikaw ay kanyang aatakihin.
Ang trabaho niya, di ba, sa John 10:10, ang pumatay, magnakaw, magwasak. Maraming Christian na nabigyan ng maling pakahulugan ang sinasabi ni Lord na ang pintuan ng Hades o yung gates of Hades ay hindi makapananaig sa iyo. Tinanggap nila ito sa kung ano pa man na inilarawan ni Jesus na ang church ay nakadepensa lang. Sa kung ano mang lalabas doon sa gate sapagkat hindi makapananaig dito sa Satanas. Kaya't inaatake na sila, hindi pa nila alam. Tinatanggap nilang kung ano man ang nangyayari sa kanila. Wrong. If something happens to you na kakaiba, mag-isip ka na. Amen. In attacking a city, the natural place to attack is the gates because they are weaker than the walls. Di ba pag napapanood natin yung digmaan ng mga kaharian sa movies, di ba? Ang pinupuntahan lagi yung gate kasi yun ang pinakamahina sa lahat ng kaysa doon sa wall. Ang Christian ay hindi dapat nakadepensa lang, dapat ikaw ay umaatake. Maraming inago sa iyo si Satanas na dapat mong kuhanin at bawin, na ibinigay na ng Diyos nang si Lord ay mamatay sa cross para sa iyo. Tayo, alam niyo po, tayo ay nakididigma sa posisyon ng katagumpayan. Wala nang kapangyarihan sa atin si Satanas sapagkat tayo pinalaya na ni Jesus. Sabi doon sa Colossus chapter 2 verse 15, inalisan niya ng sandata ang mga pinuno at ang mga may kapangyarihan at sila'y ginawa niyang hayag sa madla na nagtatagumpay sa kanila sa pamamagitan nito. Sa 2 Corinthians, ito po, sa Tagalog, sa ang Biblia. Subalit salamat sa Diyos na siyang laging nagdadala sa atin sa pagtatagumpay kay Kristo sa pamamagitan niya ipinahayag ang samyo ng pagkakilala sa Kanya sa bawat dako. Alam niyo po yung mga Roman soldiers, kapag sila ay nananalo sa digmaan, kapag sila ay umuwi doon sa city sila ay merong musicians na nagtatambol, nadidinig ito doon sa buong syudad, tapos sila ay nagsusunog ng kamanya ng mabango na maamoy ng buong nakatira doon sa syudad na yon. So, ganon din tayo. Amen. Kapag tayo ay tumanggap kay Kristo, yung kapangyarihan yon. Amen. Yung samyo ng pagkakilala sa Kanya, ipapaamoy niya yon sa sa kabilang dako, bawat dako. Amen. Thank you, Lord. Always and in every place, kailangan nating ipakita ang katagumpayan. Di ba? Ni Jesus. We need to demonstrate it. At ipakikita ng Diyos publicly ang katagumpayan ni Jesus sa pamamagitan natin. Maraming mapapahiya. Pinili niya yung mga mangmang, mga itinuturing na mahina ng sanlibutan para hiyain yung mga marurunong. So, ipapakita ng Diyos publicly ang katagumpayan ni Jesus sa buhay ng isang taong walang pag-asa, walang kinabukasan. Di ba? Kapag ang Panginoon ang gumawa, He will restore it twice as much kaysa doon sa dati na kanyang kalagayan. Nangangailangan na ang katagumpayan na ito ay maisagawa sa pamagitan natin. Sa Matthew 28, verse 18, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit, sa lupa. Di ba? Authority is only effective. Tingnan niyo po. When it is exercised. If we do not exercise the authority that He has given to us, it remains ineffective. Walang saysay po yun. The world can only see the Christ victory when we demonstrate it, kapag ipinakikita natin ito. Last week, tinalakay natin yung 4 na offensive weapon, di ba? Nagsimula ko doon sa prayer. Di ba? Ito, para masalakay natin at maigupo ang kuta ng kaaway, nagbigay ang Diyos ng angkop na spiritual weapon upang ito ay magawa. Basahin natin po doon sa 2 Corinthians 10:4. Yan po, ilista niyo po yan. Sapagkat ang sandata ng aming pakipaglaban ay hindi makalaman, kundi makadiyos na may kapangyarihang makagiba ng mga kuta. Ang prayer ay higit pa sa isang armas. At ako'y naniniwala na ito ang pinakamalakas sa sandata na ibinigay sa atin ng Diyos upang gamitin. Sabi po doon sa Ephesians 6:18, and pray in the Spirit on all occasions, with all kinds of prayers and requests. Manalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng panahon, sa bawat panalangin at pagsamo.
Matthew 18, verse 18 to 19. Write it down. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa langit, sa lupa, ipagbabawal sa langit. At anumang ipahintulot ninyo sa lupa, ay ipahintulot sa langit. O sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang dalawa sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakalob ito ng aking amang nasa langit. Remember, ang lihim na panukala, pag-isahin ang nasa langit at nasa lupa. So whatever you bind here on earth will be bound in heaven. And whatever you release on earth, it will be released in heaven. Sapagkat wala nang difference. Hello, mga kapatid. At kung ang dalawa, ikaw lang, tsaka yung Holy Spirit, di ba? O kaya asawa mo, kapatid mo, anak mo, mag-pray, magkaisa sa kanilang panalangin, diringgin. Amen, ang amang nasa langit. So this is very basic. And we have to believe it. Kailangan natin paniwalaan. Sa Matthew 17:19, tingnan niyo pa, pagkatapos lumapit ang mga alagad kay Jesus, nagtanong, walang ibang nakakarinig. Bakit hindi po namin mapalayas yung demonyo? Ito yung pangyayari na may mag-ama, dinala yung anak niya na may epilepsy, sigurado yun. Na kapag sila inaatake, inihuhulog sa, pag hindi sa tubig, sa apoy. Dinala doon sa mga alagad, hindi mapalayas ng mga alagad. Tinanong niya sila, Lord, bakit hindi po namin mapalayas ito? Sumagot siya, dahil sa kaliitan ng inyong pananalig. Sinasabi ko sa inyo, kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka roon. Lilipat ito. Walang bagay na hindi niyo mapangyayari. Hindi literal na bundok yan. Bundok ng Ternate, palilipatin niyo sa bundok doon, dalhin niyo sa Laguna. Hindi ganyan po yan. Yung bundok is like a problems or yung mga malaking problema o hadlang. Kapag sinabi umalis ka dyan, alis yan. Walang bagay na hindi natin mapangyayari. Ngunit, sabi ni Lord, ang ganitong uri ng demonyo ay hindi mapapalayas kundi sa pamagitan ng panalangin at pag-aayuno. See, nung ang church natin nakaranas ng kakaibang inatake yung ating mga leaders ng church, lalong-lalo na yung ating senior pastor. Di ba? Nagkaisa, nagbuo kagad ng GC, ng prayer and fasting, mga warriors ng church. So nagpray sila, continuous 24 hours. So, we see the miracles of God. Kumilos ang Panginoon. Yung hadlang, yung hindrance, yung balakid, yung ginawa ng dyablo, inalis lahat ito sa pamagitan ng panalangin at pag-aayuno. Isipin mo na ang prayer kagaya ng isang intercontinental ballistic missile. Ito ay pwedeng guided ng isang advanced system na pwedeng pumuntirya kahit gaano kalayo sa isang exact spot. Ganun din ang prayer. There is no limitation of time or distance in prayer. At kaya nitong magpaguho ng kuta ni Satanas kahit saan man, maging iyong nasa himpapawid. Amen. Ang example ng prayer na ito, ng atake, ay mahintulad natin sa nangyari sa Acts, di ba? I-share ko sa inyo last time, di ba? Si James, pinapugutan ng ulo. Ang ginawa, dinakip si Pedro. Sinunod. Nung nakita ni Herodes na natuwa yung mga, matatanda ng bayan o yung mga Hudyo noon, time na yon. Isusunod niya si Peter, kaso day of Pascua, palilipasin nila. So pinabantayan niya ito sa mga guard. Di ba? Meron pa siyang nakatalikala pa siya doon sa bantay sa dalawang magkabila. Pero anong ginawa? Ang church nag-pray ng marubdob. Amen. Si Peter na sa isang maximum security jail. Determinado si Herodes na wala ni isa man makapagre-rescue sa kanya. Pinabantayan niya ito doon sa squad. At bukod dito, si Peter nakatanikala kasama ang isang sundalo kaya imposible siya maligtas. Pero yung church nag-pray ng marubdob. Kapag ikaw ay nasa time ng crisis o matinding pangailangan, di ba, ang prayer natin, marubdob. Tama po ba? Tama. Hindi natin alam kung gaano nag-pray ang mga alagad noon at ang church noon, kaya naagaw sa kanila si James. Pero nung sinunod nila si Pedro, baka kaiba na to. Said, nagkaayos sila, marubdob yung kanilang panalangin, and they do it day and night. They prayed earnestly. Nakita nila kung paano ang divine intervention ng Diyos
Kumilos ang langit, nagsugo ng angels, di ba? O ang ginawa, nabuksan yung ginising ng anghel si Pedro, tinapik, sabi niya, gising, magbangon ka. Tapos nakalag yung tanikala, tumayo ka, sumunod ka sa akin, dali mo balabal mo. Pagkatapos nabuksan yung gate, tapos naglakad sila. Nung siya ay safe na, iniwanan siya. Sabi ni Peter, doon ko napagtanto na tunay pala. Iniligtas ako ng Diyos sa problemang ito, sa malaking trahedyang ito. So, nakita natin dito na yung hindi kayang gawin ng tao, gagawin ng Diyos. Amen. So, iba talaga. Sinagot ng Diyos ang prayer ng church by supernatural intervention through an angel. O ganoon pa man, yung pagliligtas kay Peter ay first part pa lang ng result ng kanilang prayer. We must also see the second part, which was the judgment by an angel of the persecutor na si King Herod. Si Herod, tumayo siya, at tapos yung mga nakikinig sa kanya, ang sabi, Diyos ang nagsasalita, hindi isang tao. Tinanggap niya yun. Anong ginawa ng angel kapag nabasa natin yan doon sa Acts 12:19-23? Pag binasa po natin yan. Di ba? Anong nangyari? Sinaktan siya ng anghel ng Diyos. Siya ay namatay, inuod. So that is the judgment of God doon sa mga persecutor. So wag tayong mangamba, ang Diyos ang gaganti. Siya ang makikipaglaban sa atin. Amen? Na nakita natin kung gaano nagwo-work yung prayer. Ito'y lumalagos hanggang doon sa kalangitan at nakapagpapakilos ng mga anghel. Kagaya rin ito nung panahon ni Daniel, di ba? Answered prayer, pero kailangan makidigma si Miguel na anghel ng Diyos kasi hinarang siya ng dyablo. At iniwan niya doon si Michael para sabihin kay Daniel na dininig ng Diyos yung kanyang panalangin. Dito, makikita natin na God is fighting for us when we pray. So, prayer is one of the most powerful weapon of attack para tayo ay makidigma sa kaaway. Ang pangalawa ay ang praise. Diba? Ang pagpupuri sa Diyos ay pagkilala sa kaluwalhatian ng Diyos. Ito dun nagpapakita at nagpapadama ng ating walang hanggang pasalamat sa Kanya. Kaya sabi dun sa Awit 150 verse 6, lahat ng bagay na may hininga ay magpuri sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Let everything that has breath praise the Lord. Diba? Sa ating pagpupuri, alam niyo po, bumababa yung presence ng Lord, ng Diyos. At kung saan nandoon ang presensya ng Diyos, ang lugar na yon ay pinapaging banal. Kagaya po dun sa Garden of Eden. Alam mo, there is no exact place where the Eden was. Hanggang ngayon, di pa rin yan natatagpuan ng mga archaeologists. That is the delightful spot na kung saan ang presence ng Lord ay nananahan. Di ba? Yung Mount Sinai, hanggang ngayon naman Sinai yun Pero naging banal yung lugar na yun nang ang Panginoon si Yahweh ay nandoon nangusap sa mga Israelita. So, kung nasaan ang presensya ng Diyos, yung lugar na yon ay pinapaging banal ng Diyos. Amen. Kaya kapag tayo nagpupuri sa Diyos, ang presensya niya bumababa, pinapaging banal niya yung lugar na yon. At kung saan nandoon ang presensya ng Lord, andon din ang deliverance, andon din ang healing, andon ang miracle, andon ang victory, andon ang peace. Amen po. Di ba yung sinashare sa atin ni Pastor? Diba, nung sila ipupunta ng Amerika kinabukasan, and then meron siyang na-receive na call kay Pastor Sam na hingi ng tulong. Doon sa eskwelahan, marami daw na-demonize. And then nung pupunta kami ni Kuya Sancho sa Bellamart, nakasalubong namin si Pastor, pumabasagdan. Sabi kayo sa akin, pagdating namin doon. Noong una, we are trying to cast out in our own strength. Kasi ginagamit namin, name ng Lord, blood ng Lord. Pero binigyan ng wisdom ng Lord si Pastor Jesse. Sabi niya, dalhin natin sa kwarto. Ito mga to, yung mga inakala nilang na-deliver na daw, pero hindi pa. Nung dinala namin sa kwarto, nagpuri kami sa Panginoon. Si Sancho naggitara, then kami ni Pastor, kumanta kami na kumanta. And then nakita namin yung mga nagwawala, parang mga daga sa wall. Gustong kumawala, gustong lumabas. Hanggang sa na-deliver. Kasi kapag pinupuri mo ang Diyos, si Lord na ang bahala. Amen. Siya ang gagawa. Sa 2 Chronicle, ganyan din ang nangyari, di ba?
si Haring Josaphat. Didigmain siya ng ilang bansa, pagtutulungan sila. O, dumulog siya kay Yahweh. Ano nangyari? Sabi, maglagay ka ng mga awit. O, naglagay siya ng mga Levites sa unahan. Sila ay nagpuri sa Diyos. Sabi niya, magpasalamat kayo kay Yahweh sapagkat ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. Praise the Lord, for His mercy endures forever. So yun lang ang sinasabi nila, praise the Lord, for His mercy endures forever. Nagtutugtugan sila, narinig ng kaaway. O, kapag yun inisa na lang po natin. 2 Chronicles chapter 20, verse 21 to 23. O, nung ang kanilang awitan, nadinig ng kaaway, sila nag-away, sila nagpatayan. Alam niyo po, ang pagpupuri ang dapat na maging tugon ng mga anak ng Diyos sa pagiging kahanga-hanga ng Diyos sa pagtulong at pagliligtas niya sa mga ito. Kaya makikita ko sino yung mga mapagpasalamat Sa pagpupuri pa lang halata na. Di ba? Kung yung iba, kinakalawang na ata, hindi man lamang kapalakpak, hindi man lamang maitaas ang kamay. Di ba? Ikaw na nanonood ngayon. Di ba? Hindi na makapagpuri sa Panginoon, hindi makapalakpak, hindi makataas ang kamay. Hindi man lang maibuka yung labi at umindak. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord. Ayan, mukhang nalalangisan na di ba? Ayan ang kailangan natin There is power in praise. Ang Diyos ang gagawa. Ang Diyos ang makididigma para sa atin. Sa Isaiah 61 verse 3, to console those who mourn in Zion, to give them beauty for ashes, the oil of joy for mourning, the garments of praise for the spirit of heaviness, that they may be called trees of righteousness, the planting of the Lord, that He may be glorified. Diba? Put on the garments of praise for the spirit of heaviness. Lift up your voice to God. Praise in the spirit and with understanding. Oh, magnify the Lord. Magsimula ka mapuri sa Panginoon. Kung ikaw ay sa tingin mo nawawala ka na ng pag-asa, nalalata ka na, o parang tinatamad ka na, o maraming gumugulo sa isip mo, hindi ka makapag-focus, you start praising God. You start listening to the gospel music. Makikita po ninyo, may iba yung ambience. Makikita po ninyo, makakaroon tayo ng kalakasan. Diba? Doon sa awit 22 verse 23, kayong natatakot sa Panginoon, magpuri kayo sa Kanya. Kayong lahat na binhini ako, luwalatiin niyo siya, at magsitayong may paggalang sa Kanya, kayong lahat ng mga anak ni Israel. Diba? Magpuri tayo sa Panginoon. Sa Psalms 8 verse 2, from the mouth of infants and nursing babes, thou hast established strength. Because of thine adversaries, to make the enemy and the revengeful cease. Iiwanan tayo niyan. Yung mga, sabi niyo sa Tagalog, mula sa bibig ng mga sanggol at mga musmos, ikaw ay nagtatag ng tanggulan dahil sa mga kalaban mo. So, upang patahimikin ang kaaway at ang maghihiganti sa iyo. We see here, that God has provided strength for His people against their enemies. Two words are used for enemies kapag binasa natin sa English, di ba? Una, yung adversaries. Ito po ay plural. I believe this means Satan's kingdom. In general, these are the principalities, powers, rulers, di ba? And authorities that are spoken doon sa Ephesians chapter 6 verse 12. Yung second word is enemy. Ito is singular. Hindi man enemies, enemy. I believe that refers to Satan himself. So kapag tayo ay nagpupuri sa Panginoon, di ba sabi diyan, out of the mouth of infants and babe, He ordained strength. Nagbibigay siya ng kalakasan, nagtatatag siya ng tanggulan sa mga kaaway. Mas pakikita natin ang nature ng strength na ibinibigay ng Diyos sa atin, na inireveal niya doon sa Matthew 21, verse 15 to 16. Si Jesus ay nasa templo po noon, gumagawa ng mga himala. At ang maliliit na bata ay nagtatakbuhan sa kanyang harapan. Sumisigaw, Hosanna! Sa anak ni David! Sinabihan si Jesus ng mga pinuno. Sabi diyan, patigilin mo ang mga yan. Diba? Pag binasa po natin yan, Matthew 21, 15 to 16. Sige po. Ngunit nang makita ng mga punong pari at mga eskriba ang mga kahangahangang bagay na kanyang ginawa at ng mga batang sumisigaw sa templo at nagsasabi, Hosanna sa anak ni David, ay naghalit sila. Kaya sinabi nila sa kanya, kay Lord, narinig mo ba sinasabi ng mga ito? At sinabi sa kanila Jesus, oo,
Hindi ba ninyo kailanman nabasa mula sa bibig ng mga sanggol at ng mga sumususo, naghanda ka ng papuri para sa iyong sarili? O makikita natin sa sagot ni Jesus na siya ay nagsasalita sa ganang Diyos. Diba? Sa Matthew, ang sabi niya, out of the mouth of the children, you prepared praise. Sa Psalms naman, sa awit, ang sabi doon, out of the mouth of nursing infant, you establish strength. Okay. Ibig sabihin nito ay ang praise is our great source of strength. Amen. Kapag kayo nagpupuri sa Diyos, ikaw'y lumalakas. Nakakaramdam ka ng kakaibang lakas sa spiritual. Amen. At makikita din natin dito, ang iba pang kapangyarihan, yung kapahayagan, una sa sinabing out of the mouth. Ibig sabihin, ang bibig natin, ang primary channel for releasing our spiritual weapons against Satan's kingdom. Ito ang primary weapons natin, weapons. Pangalawa, ay sinasabing infants and babes. Ibig sabihin po nito, ay yung mga walang natural strength on their own, di ba? At nagre-rely lang sa God's strength. Hindi ibig sabihin na yun yung talagang sanggol, mga bata. Hindi, tayo po yan na walang natural own strength. Nagre-rely lang tayo sa kapangyarihan o lakas ng Diyos. At ang diablo man ay gumagamit din. Alam niyo po, sabi sa atin, tinuturo ni Pastor, di ba? Gumagamit din sila ng mouth Doon sa Revelation, makikita natin ito. Sa Revelation chapter 16, verse 13, and I saw coming out of the mouth of the dragon, and out of the mouth of the beast, and out of the mouth of false prophet, puro bunga nga to, puro bibig, 3 unclean spirits like frogs, for they are spirit of demons, performing signs, which go out to the kingdoms of the world, to gather them together for the war of the great day of the God Almighty. Malapit na po yan. Amen, di ba? If we do not learn to use our mouths, we cannot win the war. We have to use our mouth. Kaya kailangan sa pagpupuri natin, didigmain na natin sila. Ang pagbuka ng iyong labi, ang pagtaas ng iyong kamay, ang iyong pagpalakpak, ang iyong pag-indak ay may malaking nagaganap sa heavenly realms. At nandirito yung kuta ng diablo, ginigiba natin yan. Bago mangyari o mag-manifest ang iyong mga claim sa natural realm, na ipanalo muna natin yan dapat sa spiritual realm. Pangatlo, ito po, preaching. Ang weapon na ito ay tanging sa paghahayag lamang ng purong salita ng Diyos. Hindi ibang bagay such as human philosophy. Hindi po yun. O yung political ideologies, yung magagandang pananalita. Hindi rin po. Or even elaborate theology. Only pure word of God. Kaya nga Bible study ito Salita lamang ng Diyos ang dapat natin gamitin. Sa 2 Timothy chapter 4, verse 1 to 4, sa harapan ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang hahatol sa mga buhay at sa mga patay at sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian ay inaatasan kita. Okay. Ipangaral mo ang salita. Magsikap ka sa kapanahunan at sa hindi kapanahunan. Magtuwid ka, manaway ka, mangaral ka na may buong pagtutyaga at pagtuturo sapagkat darating ang panahon na hindi nila na matitiis ang wastong aral, kundi sa pagkakaroon nila ng makakating taenga ay mag-iipon sila para sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling pagnanasa. At tatalikod sa pakikinig sa katotohanan at ang kanilang tainga, mga tainga, at ay babaling sa mga kathang isip. Amen. Alam nyo, sa mga oras ito, you start correcting the words that you are listening now. Diba? And that is natural and very carnal. Pastor, napakahaba na. Ang dami mo na sinasabi, anong oras ka matatapos? That is carnal. Diba? Ang salita ng Diyos, ito magpapalakas sa atin. Dito makikita natin, una ang karingalan ng tungkulin, solemnity of the church. Ang sabi ay, sa harapan ng Diyos at ni Kristo, na siyang hahatol sa mga buhay at sa mga patay, at sa pamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian, inaatasan kita. Pangalawa ay ang tungkuling ipahayag ang salita ng Diyos, to preach the Word of God.
Ito'y nagpapahiwatig ng pananagutan na nagpapahayag ng salita ng Diyos sa lahat ng kanyang itinuturo. Ibig sabihin ito, ang preacher ang mananagot sa mga messages na kanyang ipinahayag. Alam naman natin ang lahat ng preacher natin. Talagang hindi natutulog pag nagpe-prepare po yan. Hindi natutulog para lang makapagbahagi sa inyo ng salita ng Diyos. Makapag-commune, makipag-usap sa Diyos, i-prepare yung message para po sa atin. Amen po. Ito'y babala din na hindi ka dapat makibagay o pagbigyan yung gustong ng mga taong ayaw pakinggan yung katotohanan. Ang sabi ay sila ay maghahanap ng mga guro na ang ituturo yung gusto lamang nilang marinig. Ganun pa man, kahit tayo ay i-criticize, i-condemn nila, ang atas sa atin, ihayag ang salita ng Diyos. Okay, napapanahon man o hindi. Dito ay makita natin na ang bisa ng salita ng Diyos. Sa Isaiah 55 verse 11, sabi diyan, "So is my word that goes out from my mouth, it will not return to me empty." Sa Tagalog, maging gayon ang aking salita ay na lumalabas sa bibig ko, hindi ito babalik sa akin. So ako'y naniniwala, nanampalataya sa Diyos na mga salita na ating napapakinggan, it will not return to Him void. Yan ay mayroong ginagawa sa puso natin. Natatanim po yan, and then magrerema yan, magiging buhay yan, and then later on, mangungusap sa iyo ang Diyos, kapatid. Sa Jeremiah, sabi dyan, 23:29, "Hindi ba ang aking salita ay parang apoy, parang maso na dumudurog ng bato?" Sabi ng Panginoon. Di ba? Sa Hebrews chapter 4, verse 12, "Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa at higit na matalas kaysa alinman tabak na may 2 talim at tumatagos hanggang sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at may kakayahang kumilala ng mga pag-iisip at mga hangarin ng puso." So ganyan ang salita po ng Diyos. Amen po. Ganun kamangha-mangha ang salita ng Diyos. Ito'y hindi babalik ng walang kabuluhan. Ito'y parang apoy, parang martilyo, dudurog sa matigas na puso, at ito ay tabak na magkabila ay talim, na kumikilala ng mga pag-iisip at mga hangarin ng puso. Kaya dapat ay alamin natin ang salita ng Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin na sinasabi ni pastor. Di ba sa Diablo, pag sinabi natin sinasabi, dapat ikaw mismo may alam. Di ba yung nangyari doon sa anak ni Isiba? Di ba? Sabi niya, "Sa pangalan ni Jesus na pinapangaral ni Pablo, inatasan ka namin, lumayas ka." O ano sabi sa kanila ng Diablo? "Kilala ko si Pablo, kilala ka rin si Jesus. Kayo, sino kayo?" Di ba? Tinalunan sila. So dapat tayo mismo ay alam natin ang salita ng Diyos. Itanim po natin ito sa ating puso. Gamitin po natin sa prayer natin. Amen? So, sa Acts po yun. Basahin po natin yan. Acts 19:13-16. So, eto po. Last na po. Testimony. So, 4 lang naman po ito. Simulan natin ito sa kung ano ang pinagkaiba ng preaching tsaka testimony. Yung pong preaching is presenting the truths of God's words directly. Diretsuhan. Yan po yung preaching. Yung testimony naman is witnessing or being a witness. Yung nagpapatunay o sumasaksi. Amen. Ang testimony ay pangungusap sa iyong personal na karanasan sa mga pangyayari mo sa buhay, di ba? Kagaya ng healing. Maraming nakaranas niyan. Nagwi-witness sila, pinagalingan ko ng Diyos. Kagaya ng mga financial breakthrough, di ba? Dati, hirap silang ma-establish yung kanilang business, pero binigyan sila ng idea ng Panginoon. Nagamit yung kanilang skills, nagamit yung kanilang talents. Sa online pala sila magaling. Ngayon, umunlad yung buhay. Amen. So, yan, nagwi-witness tayo. Amen. So sa testimony and preaching are both related doon sa Word of God, but they approach from different angles. Sabi doon sa Acts chapter 1 verse 8, sabi diyan, "But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in Judea, Samaria, and to the end of the earth." Sa Tagalog po, ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba
sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko. Sabi niya sa Jerusalem, sa buong Judea, sa Samaria, at hanggang sa kaduluduluang bahagi ng lupa. So ito po yun. Nakikita na po natin to through internet, di ba? Yung mga nagwi-witness na magginawa ng Panginoon sa kanila. So throughout the world, nakakarating na po ito. Pag ikaw ay tumanggap kay Kristo, you will receive power. At siguradong hindi mo mapipigilang magpatotoo sa kabutihan ng Diyos. Nakakita na ba kayo ng Kristiyanong ganito? Na nung siya ay na-born again, nung siya ay nakakilala sa Diyos, ay walang naging bukang bibig kundi pasalamat sa Diyos. Hindi siya mapigilan. Di ba? On fire na on fire. Walang pinipili. O makikita ito sa isang buhay na binago. Hindi sinabi ni Jesus na, you will witness. Kundi sabi niya, you will be witnesses. Patutunayan niya ang pangako niya na ang salita niya ay tunay at marami ang nakaranas nito sa atin. Kung tatawag ako, sigurado, marami. Aabutin tayo dito ng maghapon. Di ba? Maraming kapasalamat sa Panginoon. Sa Revelation chapter 12, verse 11, sabi niya dyan, at siya'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanilang patotoo. Sapagkat hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Ito, lagi natin naririnig ito sa ating senior pastor. Di ba? They overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. And they did not love their lives so much as to shrink from death. Di ba? So, napakabuti po ng Panginoon. So, gamitin po natin yung apat na yan. Praise, diba? Prayer, preaching, then testimony. Yan po, magiging matatag po tayo dyan. Tayo pong lahat ay manalangin sa Panginoon. Father, maraming pong salamat, Panginoon, o Lord, my God. Ako'y nananalig, nananampalataya, Panginoon, ng salita mo ay hindi babalik na walang kabuluhan. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagtuturo, sa iyong iglesia. Dalangin ko ang katatagan ng bawat isa po sa amin. Dalangin ko po, Lord, my God, ang kapangyarihan mo magmanifest sa buhay ng mga Kristiyano, Lord. Kauhawan namin, Panginoon, ang pag-aaral ng iyong salita. Kauhawan namin, Panginoon, O Lord, my God, ang pagmumuni-muni rito, Lord, day and night, Father. Give us strength, O God. I pray for your protection sa bawat family, Panginoon. I pray, Lord, that you build your wall, Panginoon. Protect us, Panginoon. At dalangin ko pong provision po ninyo, pagkaloob po ninyo sa mga nananalangin, may kahilingan, Panginoon, sa mga oras pong ito, Lord. I pray for good health, Panginoon, doon po sa mga tinamaan ng sakit. O Lord, I pray for deliverance and healing even right now, Panginoon, sa bawat hospital, Panginoon. Dalangin ko po, Lord, patatagin niyo po ang aming mga doctors, mga frontliners namin, mga nurses namin, Panginoon. Salamat po na marami, Father. We believe that you are in control of everything. Purihin ka, maluwalhati ka, Panginoon. Ito ang aming dalangin na nagpapasalamat sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay po, kita-kits po tayo ulit. Next Bible study. God bless us all.